Yes, tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. Dalawa ang kalaban ni Bongbong. Hindi lang si Sara Duterte, mga kababayan ko, kahit po ang kanyang kapamilya. Hello po Ma'am Alice Daruca, maraming salamat po. Ang daming tanga na mga utak talangka kung sinong gumawa siya pa ang pinapasama. Agree. Tama ka doon, Ma'am Remy Season. Kung sino pa yung naglaglag, yung sino pa yung nagharap ng ebidensya namuna, siya pa yung ilalaglag nila. That is the culture na ginagawa nila ngayon kay Presidente. Mabalik lang ako, dalawa ang kalaban ni PBBM, hindi lang iisa. Si Sara Duterte is weak. Mga kababayan ko, mga kapatid, hindi nahila ni Sara Duterte sa kahihiyan si Pangulong Bongbong Marcos because we are here to defend the President. But there is a merong anay sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Sino? Who is the person? Mga kababayan ko, sino itong tao na to na anay sa administrasyon ni Pangulo? Mga kapatid, sino? Yung pinsan niya. Bakit? Mga kababayan ko, bakit sinabi kong anay yung pinsan niya? Biyahin ni Koy, sobra ka naman. Ang sakit mo naman magsalita. Believe kami dyan kay Martin. Mga kababayan ko, ba't ko sinasabing anay? Anong rason ko? Tingnan niyong mabuti. Bakit hinayaan ni Martin Romualdez na gumawa ng ganyan limpak-limpak na pera si Saldico at mangulimbat sa pera ng taong bayan? Sige nga, walang makakapagturo kay Martin Romualdez. Sabi, pero wag kayong mag-alala sa sasabihin ko. Matindi to. Sige nga, yung mga makakapanood nito, kayong mga Martinico, kayong mga naniniwala doon, hindi pa ba kayo matatauhan? Kakalugin ko kayo ngayon, tatanungin ko kayo ngayon. Uugain ko yung bawat pintuan ng bahay nyo, magising lang kayo. Bakit hinayaan? Tanungin nyo sarili nyo. Tanungin mo ang sarili mo, bakit hinayaan ni Martin Romualdez, mga kababayan, na si Saldico ay kumamal-kamal ng limpak-limpak na pera? Saka nyo sabihin sa akin na walang kasalanan si Martin, walang ebidensya. Saka nyo palabasin, mga kababayan, kung walang ebidensya magtuturo kay Martin. Totoo, walang magtuturo kay Martin sapagkat si Saldico lamang ang makakapagturo kay Martin. Ganong kagaling yun, mga kababayan. Sige nga. Pero, let's set aside yung batas. Tanungin nyo sarili nyo, isipin nyo, bakit hinayaan ni Martin Romualdez na gumawa ng ganong si Saldico ng pera? Bakit hinayaan niya na magkamal at lumamo ng ganong kalaking pera si Saldi? Sige nga, dun pa lang mapapaisip ka na eh. Doon pa lang magtataka ka na. Doon pa lang mapapaisip mo na, bakit nga ba? Anong meron? Mga kababayan ko. Di ba? Anong meron? Mga kababayan ko. Doon pa lang mapapaisip ka na. Doon pa lang matatanong mo na sarili mo. Kung hindi sangkot si Martin Romualdez, ibig sabihin, si Saldico ang Senate, si Saldico ang House Speaker. Walang alam si House Speaker Martin. Malamya si Martin dyan. Tae lang si Martin. Dami lang si Martin. Ganun ba yon? Si Saldico ba talaga ang House Speaker? Di ba? Ikala ko ba, ang budget ng bansa natin, nire-review ng House Speaker. Nire-review ni House Speaker bago i-submit, i-transmit sa Senado. So, ibig sabihin, pinirmahan ni Martin, hindi niya nakita yon na nagnanakaw si Saldi. Alam mo, tapatan tayo. Ang lalaki ng mga bahay ng mga kongresista, ang lalaki ng mga bagong sasakyan ng mga kongresista, mga mamahalin, mga talagang mahal na value. Milyones ang halaga. Samantalang kung tatanungin mo sarili mo, makakabili ba talaga sila ng ganyang karami na sasakyan? Samantalang ang sahod lang naman yung mga yan nasa 300,000. Mga kababayan, sa isang taon, mga kababayan ko, ang sahod ng isang senador, pagpalagay na magkano, sige, i-compute natin, mga kababayan ko,
Magkano ang sahod ng isang kongresista? Magkano ang sahod ng isang congressman? Mga kababayan ko, to. Para malaman mo, mga kababayan ko, salary ng isang kongresista, mga kababayan, para malaman natin. Mga kapatid, ako naman, matanong ako, alam nyo naman. 'Di ba? Mga kababayan ko, per month, mga kababayan ko, yan, pakita ko sa inyo. Para po sa kakaalam ng lahat, mga kababayan ko, ang Philippine Congressman Basic Salary, salary, mga kababayan ko salary grade 31, range 285,000 to 330. Ayan ho, mga kababayan ko. Yan lang ho ang sahod ng isang kongresista. Ayan. Para makita ninyo. Nakita nyo? 285 at 330. Sabihin natin 330 na lahat, mga kababayan ko. 330. Ayan, sahod yan ng isang congressman. 330 times mo sa 12 sa 12 months. Times mo sa 12 months. 330 times 12. Because meron naman tayong 12 months sa isang taon. Ayan. Magkano? 3,960,000 lamang. 3,960 lamang. Pero yung halaga ng mga presyo ng mga sasakyan, mga kababayan ko, kagaya ng Cadillac na Escalade, mga kababayan, nagkakahalaga ho. Painggang magkano ho, how much? Ayan kasi English How much is the Cadillac Escalade? Magkano Cadillac? Cadillac. Ito. Escalade. Magkano ang isang Cadillac Escalade, mga kababayan ko? Ito ho yung sasakyan na nakumpiska kay Saldi ko. Ayan ayan ho yun. Yan ho yung brand, Cadillac. Mga kababayan, magkano yung Cadillac, mga kapatid? Nagkakahalaga, mga kababayan ko, nagkakahalaga ng 97,000 US dollar. 97,000 US dollar. Okay. Pakinggan nyo, ayan ho latest ho yan ayan ho. Kung tingnan nyo mabuti, 97. So, if this is 97, let's convert it to peso, mga kababayan ko. I-convert natin yung peso. Dollar. Sabihin natin dollar. Madaling mag-imbestiga ang dollar to peso ngayon is, halaga. Kumpitin natin. 97,000 dollar, mga kababayan ko 97,000 to. Diyos ko po, ang laki nito. Mga kababayan ko, nagkakahalaga, mga kababayan ko, alam nyo kung magkano yung 97,000 US dollar? Magkakahalaga to ng Diyos ko po. Diyos ko, 57 million pesos. Imagine that. Kaya bang bumili ng isang party list congressman nang nagkakahalaga ng 57 million pesos na isang sasakyan? Oh my God. 'Di ba? Hello po, Ma'am Lucy Rivera. Good evening po. Maraming salamat po sa panonood. Extend Island, New York. Maraming salamat po. 'Di ba? Imagine that, ang sahod ng isang kongresista nagkakahalaga, mga kababayan ko, ng 330 o 285 per month. Mas makakabili ka ng isang Cadillac na nagkakahalaga ng 57 million pesos. Oh my God! Mga kapatid. Thank you, Mattboy. 5.7.
Sabi natin 5.7. Correction. Salamat, Matboy, ha. Thank you. Matboy ka nga. Di ba? 5.7 million, mga kababayan ko. Di ba? Escalade o regular is 100 to 120,000 US dollar in USA. Ay, di ba mga kababayan ko? Grabe ang court. Grabe ang corrupt. Totoo. Kasi isipin mo, ganun kalaki ang kinukuha nilang pera sa taong bayan. Ganun katindi ang kinukuha nila sa Pilipino. Ang sahod ng isang kongresista nasa 3.96 million 1 year. Mga kababayan ko, paano sila makakakuha ng pambili ng Toyota Sequoia, 2 Escalade, mga kababayan ko, na Cadillac, mga kapatid, dalawa. Paano ka makakabili, mga kababayan ko, ng Ferrari? Paano ka makakabili ng Mercedes-Benz na GL 350? Ganun katindi, mga kababayan ko. Kaya kung papansinin nyo, hello po, Ma'am Parisiana 29. Kaya kung papansinin nyo, mga kababayan, malalaho yun. Hindi ho biro yun. Kaya ang tanong ko sa taong bayan, tanong ko sa mga Pilipino, mga kapatid, mga kababayan ko, ano nga ho ang sa palagay ninyo? Paano ho nagkaroon ng ganong kalaking pera si Saldico? Mga kababayan, corruption ang sagot dyan. Imagine mo, yung 5.7 million, kung napunta yan sa magandang kinalalagyan, maganda sana, di ba, Tita Ami Campbell? Pero ang nangyayari, pitik bulag pa rin yung mga kababayan natin. Diyan nyo tanungin ang sarili nyo. Diyan nyo tanungin yung mga isipan ninyo, paano ba't hinayaan ni Martin Romualdez na magkamal ng pera ng ganong kalaki si Saldico? Wala bang alam si Martin o talagang nagbubulag-bulagan lang talaga yung mga taga-suporta niya? Di ba? O, gabi na dyan, 6 a.m. dito sa Paris. Opo, Ma'am Parisiana 29. Morning po dito, 1:00 ng madaling araw. Sinadya ko ho talagang mag-live ngayon kasi, mga kababayan ko, gusto ko malaman nung mga kababayan natin sa ibang bansa, mga kababayan ko, na nagla-live ho ko ng ganitong oras, pagdating ho ng 12:00, upang malaman ho nila yung mga nangyari. Wala na ho ditong sagabal kasi marami ho mga Pilipino, mga kababayan ko sa ibang bansa, na naloloko nung mga vlogger, ng mga vlogger na nagbablog na sinasabing walang kinalaman si Martin. Imposible ho yun. Kinukundin ako ho dito. Yan, 8 p.m. dito sa Saudi Arabia. Yan, no? At least magkakaiba man tayo ng oras. At least hindi tayo maloloko, no? Ako tagasan po kayo dyan sa Pinas. Ako po ay Tubong Caloocan. Tubong Caloocan ho ako. Ayan. Maraming salamat. Paki-like po tong live streaming natin, mga kababayan ko. Yan ho ang sinasabi ko. 'Di ba? Ahead kayo ng 13 hours sa Opo. May work, may koy work but still listening. Maraming salamat, Melinda Perez. Thank you very much po sa inyo, ha, Ma'am Melinda. Thank you. Maraming salamat sa super chat nyo kanina, Ma'am Melinda Perez. Kasi kailangan ng taong bayan na mas maintindihan nila. Ngayon, paano sasabi? Kaya nga ako hinahamon ko Alam mo, tinatawanan ako ng mga vlogger ni Martin, mahina daw tayo. Talaga ba? Baka pag napakinggan nila yung naratibo at naiisip natin tungkol dito, lumakas tong channel na to. Yan ang nakakatakot. Inaabangan ko talaga live mo ko. Maraming salamat po, Ma'am Emily Calderon. Thank you very much po sa inyo, mga kababayan. Kahit anong paninira nila kay Martin, suportado pa din kami. Okay lang po. Wala naman pong problema, suportahan nyo ho si Martin. Pero susuportahan nyo pa rin po ba yung taong ayaw magsalita para kay Presidente Bongbong Marcos? Tanungin ko po kayo, alam nyo ho yung mga naniniwala kay Martin, pasensya na ho kayo Huwag ho kayo magtatampo sa akin, ha? Mas masahol pa po yung mga taga-suporta ni Martin sa mga DDS. Oho,
At tayo hong mga loyalista, galit ho tayo, mga kababayan ko, doon sa mga magnanakaw. No? Kay Sara Duterte na ayaw umamin sa confidential fund, mga kababayan ko. Pero pagdating dito, mga kababayan ko, limpak-limpak na pera, si Presidente Marcos na ang namuna, na mahiya naman kayo, susuportahan mo pa rin ba? Ay, hindi ho kayo Marcos loyalist. Martinico ho kayo. Kung ganyan ho ang mindset nyo, maghiwa-hiwalay na tayo. Oh, kung ganyan ho ang mindset nyo. Siyempre, 100% Marcos forever, Ilocano kami. If you are Ilocano, pakikinggan mo ang waray. Listen, you must listen first. 'Di ba? If you are proud to be an Ilocano, you support the president because our president is an Ilocano. Are you supporting the waray? Troll. Wag kami. Taga London kami pero Martin Marcos. Nako, munang sabihin ng Martin Marcos, wala kang alam, Jean Rabara. 'Di ba? Nakakahiya. Sinusuportahan mo si Presidente, sinusuportahan mo si Martin. Si Martin na ayaw magsalita para kay Presidente. Si Martin na ayaw magsalita para kay Presidente Bongbong Marcos. Kakatukin ko si Martin. Kakatukin ko yan. Mga kababayan ko. Nasuporta. Kung talagang Martin ka, kumbinsihin mo si Martin na magsalita na para hindi naiipit si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? The only way na totoo. The only way na mapatigil nila 'to, magsalita si Martin. 'Yun ang gusto ko. Mga kababayan ko. Because pag nagsalita si Martin, wipe out lahat ng corruption dito. Mga kababayan. Pero I think hindi magsasalita 'to eh. Hinayaan niya si Saldi kung banatan si Presidente. Kung talagang pinsan mo si PBBM, kamag-anak ang ano mo, edi sana pinagtanggol mo. Oh. Hindi na uubra, mga pekeng balita agad mabubura, mga troll farm malamang susuko na dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, mga fake news, benga, salbahing dede, benga, halik sa Walang kawala ang may sala.